Isang magandang araw na naman sa inyong lahat mga ka-dealers. So may ayusin tayo dito, isang platinum na PK10. So problem nito, no power. So chinik na natin yung AC cord. Good naman yung AC cord. So pag sinalpak na natin dito sa power on sa DC, wala. Power on sa AC, wala din. So drain yung battery nito. So yun lang yung maigay mga ka-dealers. So, ibig sabihin talagang no power siya. So, titingnan natin to mamaya kung bakit to nawala ng power. Sabi na may-ari, bigla na lang daw, may warranty sale pa yun. Bigla na lang daw to nawala ng power. So, siguro nag-flat daw yung kuryente. So, ganun kaya nawalan ng power. So, ano pang hinihintay natin? Let's get started. Nung binuksan nga natin, una kong napansin dito yung basag na fuse. So, tiningnan ko rin tong power supply, mukhang may basag din yung regulator natin. Ito yung pinaka power supply niya pala mga ka-dealers. So, medyo maliit lang yung power supply nito. So, tiningnan ko rin yung output nito, wala siyang label o walang nakalagay. So, paano ba natin gagawin to? So, ito yung ano niya. So, board, nandyan na yung pinaka amplifier, tone control na rin. Yan. SMD type na yung mga parts nito. So, class D yung amplifier. So, may protection din to na relay. Yan. So, hindi ko pa alam. Basta alam ko maganda daw yung tunog ng ganito. So, focus muna tayo dito sa power supply. Titingnan natin, baklasin natin yan. Ito na yung pinaka power supply niya nung binaklas natin. So, nakita ko sunog-sunog nga. May mga resistor dito sunog. Yan. Tapos yung basag yung regulator niya. So ibig sabihin, abot na rin yung reference niya, yung drive ng regulator niya. So tatanggalin na lang natin yan. Kailangan natin alisin yan. So gagawin natin dahil wala tayong nito mga ka-dealers, wala tayong reference. So wala tayong voltage na nakalagay dyan na out. Hindi ko alam kung ilang voltage yung out nito. So, may gagawin tayong na kadalasan ginagawa ng technician para automatic malaman natin kung anong voltahe yung lalabas dun. So mamaya titingnan natin. So importante muna ito. Kita nyo, ng itim na aalisin natin yan. So magchi-check pa tayo bago tayo mag-proceed sa mga bawat step natin. So sana meron tayong mata mo sa bawat tutorial natin ito. So yun, kita nyo, ng itim na rin yung mga resistor. Yan. Tanggalin ko muna to siguro itong regulator, tapos yung fuse, tapos yung mga nangitim na yan tatanggalin natin. Tapos mag-check pa tayo sa iba. So dito sa secondary, check ko na rin ito siguro. So 25 volts yung output capacitor niya, yung filter. So 1000 UF, 25 volts. So ibig sabihin nasa range siya na 12 volts pataas yung output nito. So wala lang kasi nakalagay na label kung ilang volts o tag na kung ilang volts to. So hindi pa natin alam kasi yung nirepair ko yung ganito dati, nakalimutan ko na kung ilang volts yun. So tanggalin ko lang muna itong regulator, tapos linisan natin yan, tanggalin natin yung regulator, tapos linisan natin, alisin natin yung yan resistor ng itim. So bali, skip ko na lang siya mga ka-J-lovers. So ito, tanggalin lang natin itong regulator niya. Yan, ito yung regulator niya. So basag na rin to, may basag to mga ka-J-lovers. Test natin kung talagang sira. So sira na nga talaga to kasi may basag na nga. Tingnan nyo, shorted na. So talagang sira na. Yan. Hindi pa nga matis. O yan, shorted niya. So may crack siya ng konti. So sira na yon. So bali, next natin, dito naman tayo mag-check. So bago tayo mag-proceed, so step by step, check ko itong filter capacitor. So 0.5. So balik na rin natin.
So wala naman akong nakita. Pero check pa rin natin tong diode kasi tinagal natin yung shorted o tinagal natin yung regulator kaya hindi ko na na-detect sa filter capacitor. So nung pag-check natin ng diode, shorted yung diode. So tatanggalin rin natin tong diode na ito mga ka-G-lovers. Tapos check pa tayo sa iba. So naka-bridge na yung diode nito, medyo maliit lang siya mga ka-G-lovers. So grabe yung inaabot niya pag flat rate kasi pati yung diode na short na rin. So tingnan pa rin natin. So importante nakatanggal. Tapos check pa rin natin. So ito na yung diode, natanggal na natin, check nga natin. So shorted nga mga ka-G-lovers. Yan, kita nyo. So hahanap pa tayo nito, medyo mahirap yan hanapin. So tanggalin natin yung regulator, tanggalin natin yung diode, tanggalin natin tong yung drive. Tapos yung resistor pala na natanggalan natin, kaya wala nang itim dyan. Tanggalin natin to. Yan. So hindi pala kita. So okay, natanggal na natin yung drive nya. So next step naman tayo ulit mga ka-G-lovers. So bali ito na mga ka-G-lovers, nilinisan ko na yan. Tinanggal na natin yung sa may power supply nya sa pinaka primary. Ito yung mga kailangan natin nilalagay. So chinik ko na rin yung secondary, wala naman shortage sa secondary mga ka-G-lovers. So importante yan. So buti lang may nakuha akong bridge na diode. Ito. So kinamagahan ko pala to na kasi naghanap ako ng diode. Meron tayong nakuha naman diode. So okay naman yung diode na nakuha natin, hindi naman short. So meron na tayong ilalagay. Tapos yung yung fuse, so naka-ready na rin yan. So kabit lang natin to mga ka-G-lovers. So yung position, tandaan nyo. So may nakalagay naman, may tag na kung saan yung positive, tapos yung saan yung negative. So medyo nahirapan pa ako dito kasi yan, meron pang lead. So hindi pa pumapasok. So habang kinakabit ko ito mga ka-G-lovers, promote muna ng channel ko. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit ang notification bell para updated kayo sa bawat ina-upload ko na video. Din pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung bawat ina-upload ko na video. So maraming salamat sa lagi ng pagsubaybay. Kung sa FB page nyo napapanood, pa-follow, pa-like and pa-share na rin. So inalis ko itong yung parang rubber para mag-kasya to, so pumasok. So sumasabit kasi. Medyo nahirapan tayong ipasok tong na to, diode. So okay, yan, ready na, ikabit na natin. So solder na lang natin, tapos yung fuse, yan, okay. Yan, okay na yan. Nalaglag pa nga ako mga ka-G-lovers. Ulit na naman ako paglagay. So ganyan, hinawakan ko na lang, tapos nilagyan ko ng lead. Sinolder ko siya. So yan yung mga inabot ng pagkasira niya. So pati yung diode inabot. So grabe yung pagkasira niya. Buti na lang primary rin yung inabot. So hindi pa natin alam kung yung pinaka unit natin inabot din. So hindi pa natin alam. Importante muna itong power supply muna yung asikasuhin natin. So pag naayos na natin, saka natin proceed tayo dun. So hindi pa nga natin alam kung ilang voltahe ito kasi walang tag nga yung sinasabi ko sa inyo. So lagay natin yung fuse. So may nakalagay na rin na tamang rating dyan. So kung anong tamang rating dyan, yun din nilagay natin na fuse. So madali lang naman paglagay ng fuse nito. So solder nyo lang to, tapos kumuha kayo ng resistor, yung mahaba pa yung paa. So lagyan nyo na lang ng paa.
ng resistor, tapos okay na yan. Yan, okay, nalagay na natin. Palamagin lang natin pag hindi pumalagmig kasi natatanggal yan dyan. So okay, next, dito naman sa kabila. Okay. Ito yung sinasabi ko sa inyo, pag hindi pa siya malamig, natatanggal siya. Kasi mainit yung parang bakal ng ng fuse. So, kita nyo natanggal, di ba? Kailangan palamigin nyo muna bago nyo tanggalin. Ay, angatin. Kasi natatanggal nga. Okay. Yan. Kita nyo, okay na yun, oh. Tapos kabit lang natin to. So, madali lang pagkabit nito. So sa mga baguhan, sana nasusundan nyo yung mga bawat ginagawa natin. So check ko rin para sigurado kasira yung okay. So kabit lang natin to. Nowadays wala talaga. Balikan mo lang dyan. So dahil hindi natin alam mga ka-G-Lover yung voltahe nito, so gagamit tayo ng ng 4-wire module. Ang gagawin natin, hindi natin gagamitin yung yung feedback ng 4-wire module, o hindi tayo mag-a-adjust. So ang gagawin natin yung yung self feedback ng power supply mismo. Kukunin natin yung feedback ng power supply mismo para siya magpili o siya rin yung mag-adjust kung ilang voltahe talaga yung kailangan. So kung ilang voltahe yung nakasit dito. So siya rin yung gagamitin natin na reference. So siya rin yung magiging feedback natin. So madali lang naman ito mga ka-G-Lovers. So alam ko nakita nyo na ito sa sa vlog natin na mga kapwa natin technician. Kung paano pa gamit ng 4-wire module ng sariling feedback yung ginagamit. So ito muna yung gagawin natin mga ka-G-Lovers para para sigurado tayong walang problema na sa primary. So supplyan muna natin to. Titingnan natin kung walang pumutok or normal lang yung filter capacitor natin kung may voltahe na ba. So yan muna yung gagawin natin. Ito mga ka-G-Lovers, importante check ko muna yung primary. So bago natin i-plug in para sigurado, check ko muna tong filter capacitor. Tingnan natin kung walang shorted. So wala naman tayong nakitang shorted. So ibig sabihin parang good na to mga ka-G-Lovers. Wala tayong nakitang shorted. So lagayan na natin ng cord, easy cord, tapos power on natin. So okay na to. Yan, nilinis-linisan ko lang konti. So lagyan natin ng power cord para ma-check natin yung voltahe kung dumaloy ng maigi or wala na siyang problema dyan. Kasi kung may problema pa yan dyan, so hindi yan gagana o walang supply yan sa filter. Or puputok yung fuse kung may problema pa dyan. So check muna natin para importante. Iba ka na kayo, Oh, mapa. yung kaya metal dumataan. Tama ka dyan ako. Ito na, nung pag-check natin dito sa filter capacitor, yan, meron na tayong voltage. Yan. Diba, okay na siya. So, ibig sabihin, goods na tayo sa primary. So, tinagal ko na yung pagkasaksak niya. So, may tira pa siya. So, discharge natin to. So, delikado yan. Yan, discharge muna natin to.
Yan. Okay. Okay na yan. Safe na tayo sa paghawak niyan. So ito na mga ka-G-lovers. So ito yung gagamitin natin for wire module. So gagamitin natin yung feedback mismo ng ng pinaka power supply natin. So madali lang naman yan. So sa tingin ko napanood nyo na rin yan kung paano gawin. Kasi hindi natin alam yung output ng voltage. So hindi natin gagamitin yung adjust ng ng forward module. Pero ako kasi kadalasan talaga pag alam ko yung voltage ginagamit ko pa rin yung adjust. Masanay kasi ako doon. So una muna natin gagawin, hanapin natin yung negative ng filter capacitor, yung may guhit. Ito yung ilalagay natin na kulay black. Yan. Next naman natin, hahanapin natin yung drain ng regulator natin o yung MOSFET natin. So sa gitna yan ng ng paa ng MOSFET natin o pangalawang paa. So dito natin siya ilalagay. Yan, papunta na rin yan sa transformer. Itong kulay red. So di ba? Yan, dali lang naman paglagay nito, di ba mga ka-G-lovers? Yan. So next natin mga ka-G-lovers, itong to kasi gagamitin natin yung feedback mismo ng ng power supply. Putulin lang natin tong hindi natin to gagamitin yung feedback ng ng 4-wire modules. Putulin lang natin tong wire kasi gagamitin natin to. Yan, pinutol natin. So ang gagawin natin, tatanggalin natin yung coupler o iangat lang natin. So ang kukunin natin dito na na coupler yung sa may primary ay sa may secondary pala. Yan, kukunin natin to. So aangatin natin. So iangat natin yung pin number 1 at pin number 2 sa coupler natin. So angat natin to. Yan, angat natin. So ayusin ko lang yung pagkasulda, baka kasi mag-short. So gagamitin rin natin dito tong sa power supply. So inangat na natin to. Yung sa secondary, so inangit natin yung yung coupler din. So ganyan na lang natin para makuha natin yung tamang posisyon. Pin number 1 papunta rin yan sa pin number 1, pin number 2 papunta rin sa pin number 2. Nakita nyo yung guide ng coupler, may parang tuldok diyan. Yun yung pin number 1 niya. So sana nasusundan nyo. So lagay lang yan natin dito. So itong coupler ng ng 4-wire module ang gagamitin natin. Yan. So nakita nyo yung inangat ko sa may bandang secondary dun sa may adjust, so sa may premier. Yan. Tapos kabit rin natin tong kulay blue. Okay. So itong pin number 1, yan, dito na rin natin yan sa may dot, pin number 1. Yan. Yan, may dot naman yan, may guide. So hindi na kayo magkamali. Doon din sa may coupler, may dot din yan. Yung parang uka o parang basta may power supply. pabilog. Ito platinum.
Kakuha na kay Kunda yun. So hindi pa nga siya magkasya. Platinum. Yun, 20 patrolong. Yan, kita nyo. Yan, dyan din yan. Tapos yung kulay blue sa kabila din. Yan, itong kulay blue sa kabila din. Okay. So, nagets nyo na? Yan o, ganyan na yan. F4Y. Sarabog kaya power. So, kinuha natin yung feedback ng secondary ng ano, ng pinaka power supply mismo. Depende ang ordinary. Yan, tapos, Alang ka tayo ka na. papunta na dun sa 4Y module. So, titingnan natin kung ilang volts yung lalabas dito. Pag walang problema yung secondary, automatic naman yan lalabas na dyan. Kailan ka ang ampere ka na amplifier ba yan? So, ang gawin nyo, standby voltage nyo, yung multimeter nyo. Kasi baka may problema yung secondary, baka magkasira yung ano natin, yung module natin. So, nakaabang na. Ika nga, so makikita nyo naman yung paano ko gagawin yan, kung paano siya naka-ready na, nakaabang na. Tapos i-jog nyo muna. Alam ba yan yung jog, yung parang pinitik lang, isaksak nyo tapos tanggal agad. Pag may nakita kayong konting tumaas yung voltahe o nagkaroon ng voltahe, goods na yan. So, pwede nyo na siyang i-diretsong isaksak. So, ganyan lang naman yung pag-test yan. Kasi pag ginag nyo, pilinagin yung bigla, tapos wala siyang lumabas ng kahit konting voltahe, kabahan na kayo. Pwedeng may problema yung secondary nyo or yung forward module may problema. Kaya ganyan yung ginagawa natin para malaman natin na okay na o walang aberya. So kabit ko lang yan dito kasi minsan may mga tilamsik niya na malilit na lid, baka madumikit yan. So karton ko muna yan para sigurado tayo. So next natin yung sa may power supply na output. So lagyan natin ng lead or anong pwedeng yung ilagay diyan na pwedeng yung isabit yung yung test lead o test probe natin. So ito yung kabitan ng power supply yan. Yan yung kabitan ng power supply. Hindi natin alam, wala kasing tag kung ilang volts yan. So hindi natin maset. Kaya ginamit natin yung self feedback o sariling feedback ng power supply. Siya na rin yung mag-a-adjust kung ilang voltahe yung talagang nakasetting o sa yan na kailangan niyang ibigay. So, yan. Iikot lang natin to dito. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga ka-G-Lover na nakasit na o nakalagay na yung multimeter natin para pag-jog natin, makikita natin kung gumalaw yung multimeter natin o nagkaroon ng voltage. So, pag nagkaroon ng voltage, so, ibig sabihin, safe na tayo dyan. So, wala nang problema. So, kita nyo, umabot siya ng 14. Yung ginag natin, tinanggal natin yan. Pababa na siya, 12 na. So, 0. So, pwede na natin siyang i-steady. Nung i-steady natin, 16 volts yung voltaheng lumabas. So, ibig sabihin, yan yung voltahe na naka-prepared o naka-ready dito sa power supply na to na hindi natin kailangan adjustin para malaman natin kung ilang voltahe. So, siya na rin yung nagbigay. So, kita nyo, 16 volts pala yung unit na yon. Yan, kita nyo. Yun, tinagalan ko na siya, naka-plug in na siya, tapos okay na siya. So next naman natin kung paano natin ipo-position yung regulator tapos yung heatsink. So kailangan natin din i-heatsink to. So nung mga ka-G-Lovers, ganito yung position nilagay ko. Pero nung pinasok ko siya dun sa hindi naman siya sumabit. So nung pinasok ko na dun sa unit, nagka-problema ako. So sumabit. So ginawan ko ulit siya ng paraan para kumas siya. So ganyan yung sana yung position. So nung pinasok ko na siya mga ka-G-Lovers dito, tingnan niyo maigi. Sumasabit na siya. So hindi siya umaabot, di ba? Yan. So ginawan ko na lang siya ng paraan para mailagay ko to. So importante kasi itong heatsink na to. So hindi naman pwedeng dyan ko na lang basa-basa kung saan ko lang ilagay yung heatsink dyan. So baka mag-short. So hinanapan ko siya ng paraan. So ang ginawa kong paraan dito mga ka-G-Lovers, naglagay ako ng copper ulit. Yung solid na copper. So siya magiging holder natin. Tapos yan. Tinuril natin. Tapos i-glue ko na lang yan dyan
may bandang transformer, hindi naman siya masyadong uminit. Basta hindi naman siya malulusaw, or pwedeng kahit anong pwedeng i-ano natin dyan na kung uminit man na hindi siya matatanggal. So ganyan, nilagyan ko yung, nakikita nyo ba yung solid na copper? Siya yung magiging holder natin para dun sa heatsink. Yan. So, gawa ang Pinoy nga. So, diskarte na lang natin yan kung paano natin siya gamitin o paano natin siya ilagay. So, hindi ko rin kasi basta-basta pwedeng ilagay. Ang plano ko nga sana dito bubutasan ko tong nakadikit na heatsink na to. Kaya lang, iniisip ko, so wala akong pambutas pala. Kaya ganyan na lang yung ginawa kong paraan. So, importante, so fix na fix siya. So, hindi siya gumagalaw o hindi siya matatanggal kahit galaw-galawin o saan dalhin tong unit na to, talagang hindi siya magagalaw o hindi siya matatanggal. Napaka-importante yan mga ka-G-Lover. So i-fix nyo lang ng maigi. So ganyan, so yan, sinolder ko lang yan dyan. Tapos pinatibay ko na lang siya. So dinikitan, nilagyan ko na lang siya ng pandikit para maging matibay. So, hindi naman siya mag-short kasi tumatamad siya dun sa may transformer niya. So, wala naman dyan talagang pwedeng i-short. Yan, dikit lang natin. So, ganyan yung position na ginawa ko mga ka-G-Lovers. Yan. So, kulang ng lead. Yan, ganyan yung position na nilagay ko, tapos nilagyan ko na lang siya dyan ng pampatibay para hindi siya gumalaw. So dito, nilagyan ko na lang siya dyan ng pampatibay para hindi siya gumalaw dyan, no? So yan yung ginawa natin para kumasya. So dito mga ka-G-Lovers, so yan, nakapwesto na rin dyan. So yung position, lalagay lang natin to. So, yan, hindi ko pa siya dyan dinidikit kasi iti-testing ko lang muna. Yan. Testing ko lang muna kung tumunog. Pag tumunog na to, fix ko na lang yan. So, madali lang naman mag-fix yan. So, lagyan ko muna ng ilang tornilyo siguro para matesting natin. Yan, dalawa lang na tornilyo. So, testing lang natin kung goods na, kung gumana ba na itong unit na to. So, kung i-fix ko na kasi yung ano, kung hindi pa naman gumagana, so magka-problema tayo. So, kung lagyan natin tong lahat ng tornilyo, kung hindi pa rin gumagana, so mapapagod lang tayo. So, testing muna natin. Pag gumana na nga, so fix na lang natin. Tapos, kumplituhin na lang natin yung tornilyo. So, dito na natin malalaman kung gagana na ba siya. Kabit ko lang yung cord, AC cord. Yan. Okay. Yan. Tapos, plug-in natin. Power on natin. Kumana nga siya. So, testingin natin kung hindi siya kapos. So, lagyan natin ng USB, patugtugin natin kung hindi siya kapos. Pag napansin natin yung parang kapos siya, so namamatay-matay o iba yung tunog, parang garalgal, so may problema sa power supply natin. Pero pag normal naman, kung okay yung tunog, so okay na yan, goods na tayo dyan. So ito, plug-in lang natin. Nung pag-testing nga natin, mga ka-G-Lovers, okay naman siya. So malakas naman. So, ibig sabihin, pwede natin to siyang i-fix. O, pwede natin siyang talagang kabit na lahat. So, kabit ko lang ito mga ka-G-Lovers para makabuelo tayong pag-testing ito. So, bali ito na mga ka-G-Lovers, na-fix ko na siya.
So, yan. So, testingin na lang natin to. So, burn test na lang natin to. Babad na lang natin. Pag okay na, bigay na sa customer. So, thank you very much mga ka-G-Lovers. Sana meron na naman kayong natutunan sa tutorial natin na to. Maraming salamat sa lagi mong pagsubaybay sa ating channel. Okay na to. Thank you.